Hi guys! Welcome to my vlog! Ang topic po natin ngayon guys ay yung about sa Popo Live app. So dito sa video na to, mahaba po ito dahil dito babanggitin ko na po lahat ng mga kailangan nyong malaman tungkol sa Popo Live app. Okay, so I hope po na masagot ko po lahat ng inyong mga katanungan tungkol sa Popo Live app. So isahan na lamang po ito. So I hope na i-watch nyo po hanggang sa dulo. Bale, una po, ang gusto ko pong sabihin ay yung kung sino lamang ang pwedeng gumamit ng Popo Live. So, ang pwede pong gumamit ng Popo ay male or female, pwede po yan. At 18 years old pataas lamang po, bawal po ang minor dito. And then, yung kapag sobrang tanda na po, hindi rin po pwede kasi pwedeng ma-detect po ni system. Pero meron naman pong mga iba na nakakapag-live kahit matanda na. Pero kung baby face naman at hindi halata masyado, pwede pa rin. Next po is yung kung ilang account po ba ang dapat i-register per individual or per person. So, need po ang isang tao ay isang account lamang po kasi kailangan po tayong mag-authenticate ng account bago po tayo makapag-live. So, para po sa mga babae, kailangan isang account, kahit po sa lalaki, isang account lamang. Kasi kailangan po diyang ito i-authenticate at kung dalawa yung account mo at isang mukha lamang yung pinag-authenticate mo, madedetect po ni system. Kaya yung iba, gumagawa po sila ng duplicate or dummy account kung saan kumukuha sila ng ibang tao na ayaw mag-Popo Live app, ginagamit sila para mag-authenticate ng pangalawa nilang account. Pero bawal po yun kasi in the future, madedetect pa rin po yan ni system at pwedeng maband yung dalawang account mo. So, sayang naman yung main account mo. And next naman po is yung sa pagla-live. So, pagka register po ng female host, pag na-authenticate na po siya, pwede na po siyang mag-live at makakakuha siya sa first 2 days or 3 days, depende po yan. So, mostly po, pang 2 days lang po talaga. Yung first 2 days, kailangan nilang mag-live ng 2 hours solo live para makakuha sila ng tig 10K per hour. So, malaki-laki po yun, kaya kailangan i-grab po nating mga new member yung 2 days na 2 hours per day. And then, for male host naman po, pagka-register, hindi pa rin po siya pwedeng makapag-live kasi need po niyang mag-level 10, makaabot ng wealth level 10 para makapag-solo live. And then, ito po yung pinakamalaking question po ng lahat, lalo na po sa mga male host po natin, kung meron po ba silang task kapag nag-solo live na po sila. So, ito po yung sagot dyan. Kahit makapag-level 10 po ang mga wealth level 10 yung mga male host po natin, hindi pa rin po sila makakakuha ng or wala pa rin po silang task. So, kikita lamang po sila kapag may mga nagbigay ng gifts po sa kanila or may naglaro or nag-gamble sa solo live po nila. So, kailangan po talaga pag male host, kailangan po talaga nilang magaling mag-entertain para marami po silang viewers and marami po silang gifters. Yun po. Ang magiging task lang po nila ay yung kung mag-sit lang po sila sa any seat kahit hindi ground seat sa mga party lives for 15 minutes, makakakuha lamang po sila ng 200 na coins. So, take note po, coins po siya, hindi po points. So, yung coins na yun, gagamitin po nila yun pang gamble or pang gifts sa gusto nila. So, yun po. And then, continuation po para sa mga female host. So, after 2 days po na tig to 2 hours and that is equivalent for 10,000 points per hour. Additionally, meron pa po silang makukuha na 800 points per hour sa party live. So, that is for 2 hours also, kung saan makakakuha sila ng total of 1,600. So, yun lamang po yung sa first
2 days po nila. And then after 2 days, wala na po yung benefit for new host. Back to normal na po sila, which is 1 hour per day na task para sa solo live. Makakakuha sila ng 1,000 points. And then 1 hour also sa party live na pag-upo sa crown seat, makakakuha sila ng 800 na points. So meron pa rin po nakalagay doon na another 1 hour sa party live, pero hindi po nila yon makiklaim kahit mag 2 hours sila na umupo sa crown seat, kasi yun po ay para sa mga level I pataas lamang po. So ano nga po ba yung level I? So yung level I po, kung na-reach po nila yung certain points na earnings, within 7 days po, makakapag-level I sila. So, kunwari, meron silang gift na 150,000 na points. So, automatic po na magiging level I po yung level nila. So, pag level I po, ang per hour po na live nila is 3,000 plus, so yun po ay for 2 hours, so total of 6,000 na points. And then, pwede na po silang mag-crown seat ng 2 hours para makakuha ng 1,600 na points. And so on po. So, level I, H, and then, yan pong nasa screen, yan po yung mga level na kailangan po nating ma-reach para mas malaki din po yung kita natin sa pagla-live per day. So, kailangan din po natin na magkaroon ng maraming gifters para ma-reach po natin yung certain points na earnings para tumaas po yung level po natin. And then, question po na, question ko rin po ito nung baguhan pa lamang po ako, kung nakapag-level I ka na, kunwari, yung naka-earnings ka na ng 150,000 na points, kung gaano katagal yung level I na yon. So, pagka na-reach mo yon, magla-level I ka lamang po ng 7 days. Pero kung ma-maintain mo daily na yung 150 na points na earnings, then ma-extend pa rin yung pagka-level I mo. Or kung mas more than that, mas malaki rin yung earnings mo per hour na live. Bale, ganito po kasi yan. So, i-extend ko po yung explanation po nito para mas maintindihan po natin. So, kunwari, for today, yung hindi ka po masyadong maalam pa. So, kunwari ngayon, naka-earn ka, may nagbato sa'yo ng, let's say, total of 50,000 ngayon na points. So, may earnings ka na 50,000. So, yung 50,000 na yun, maglalas siya ng 7 days. So, kunwari, Monday, naka-earn ka ng 50, then another second day is, let's say, 25. So, meron ka ng 75. So, Monday ka nag-start ng 50. And then, sa sumunod na araw hanggang Sunday, wala kang earnings. So, 75 pa rin hanggang Sunday. So, pagdating ng Monday, so, 7 days na po yun. So, ibig sabihin, pagdating ng Monday, ang makikita mo sa dashboard mo is 0. Bakit siya nag-back to 0? Kasi, yung 50 days mo nung Monday, 50,000 na earnings mo nung Monday, mawawala na po siya kasi nag 7 days na siya. So, yung Monday mo, mag-start ka na naman to 0. So, kailangan yung earnings mo, kung gusto mo or kung gusto mong ma-maintain yung wealth level mo na ay, kunwari, mag-start ka ng Monday, dapat 30,000 hanggang daily 30,000 ganun. So, i-total mo na lang po yun. Kung aabot siya ng 150, then makapag-level I ka, then kinabukasan, kailangan may 30,000 ka na naman na na points na ma-receive para tuloy-tuloy pa rin yung level I mo. So, nagets nyo na po ba yun? So, medyo magulo po kung tutusin. Pero, pag-iintindihin nyo pong mabuti,
mas maiintindihan nyo po. At pansinin nyo na lamang po sa dashboard nyo yung daily na pagla-live nyo. Kung merong nag-gift sa inyo, makikita nyo naman po doon sa taas. So ipapakita ko po dyan sa screen. So tulad po nyan, ganyan po. Dyan nyo po siya makikita. So mag-iiba-iba po yan daily. Depende po sa kung magkanong or ilang points yung nare-receive nyo. So yung points po is earnings po. So yung 100,000 na points is equivalent to $10. So minimum withdrawal is $10. So kailangan meron kang 100,000 points para maka-withdraw ng $10. So yun po, kasi dati po ang iniisip ko pag nakapag-level I ka na, akala ko hanggang forever na yon na level I. Tapos dadagdagan mo na lang para maging level H, ganun. Yun. So akala ko talaga lalast siya, pero for 7 days lang pala siya. So kung maglalas yun ng forever, edi habulin na natin yung pinakamataas na level para daily malaki-laki yung natin, yung sasahurin. Pero hindi pala siya ganun. Syempre kasi malulugi na po yung popo pagka ganun. So, yun. And then, next po na topic natin is about naman sa pag-earn ng coins. So, hindi lamang po sa babae, pati rin po sa lalaki. So, paano po ba tayo magkaroon ng coins? So, dalawa lang po yan. Either bibili ka ng coins sa system mismo, under sa Popo Live app. So, meron po dyan. And then, pwede rin bumili ka sa mga reseller na member na rin. So, kailangan lang po wag basta-basta magtiwala sa mga reseller kuno kasi meron pong mga scammer na pagka-send nyo ng payment, wala na. So, kailangan sa mga legit lang po na reseller tayo bibili. So, yun po ang unang way para magkaroon ng coins. And then, pangalawa is mag-catch ng fireworks. So, kung magka-catch ka ng fireworks, depende po kung ilan yung makukuha nyo. Pwedeng 49 or mas mataas pa yun. So, mostly is 49. And then, pinaka-problem lang po kasi dito, yung iba, lalo na yung mga baguhan pa lang, laging question nila, bakit wala naman silang nakukuhang coins, kahit lagi silang nag-enter sa mga fireworks. So, may mga pa-fireworks. So, ang paggawa po pala ng fireworks ay yung tulad ng nasa screen po, ganyan po, i-click mo lamang po yan at mapupunta ka sa live ng may pa-fireworks. Mag-antay ka lang ng 60 seconds na pumutok yung fireworks. And then, yun, pwede kang makakuha, pwede rin pong hindi. So, bakit nga po ba walang nakukuha yung iba? So, ang unang reason po is mababa pa yung level mo and sumabay pa yung sa madami yung nagpunta sa pa-fireworks na yun. So, makikita mo naman po sa taas, kung pagka-enter mo, makikita mo sa taas na padami ng padami yung mga host doon. So, ibig sabihin, kung more than 1,000 na yan, 2,000 or 3,000, mag-next ka na lang po kasi for sure wala ka nang makukuha dyan. Kasi priority dyan yung mga naka VIP. So, kung pag-enter mo naman is mababa lang, less than 1,000, hanggang sa pumutok yung fireworks, then malaki yung chance mo na makasambot. And mostly po yung time na makakasambot ka, kung nasa Pilipinas ka, is mga between 10 or let's say 11 p.m. hanggang madaling araw. Yun. Kasi marami nang tulog na Pinoy and gising pa yung mga nasa ibang bansa. Sila yung mga mahilig magpa-fireworks, mga taga-ibang bansa. And kung gusto mong makasambot ng fireworks, pwede kang mag-VIP para mas malaki yung chance mo na makasambot. May bayad po yun, kailangan po ng coins and i-discuss ko po yun mamaya. So, yun po yung way ng pagkuha ng coins sa fireworks po. Bale, meron pa po palang isa para makakuha ng coins. So, ito po yung nasa screen po, yung sa chest box. Kung mag-aantay ka po dyan ng
5 minutes, every 5 minutes. And makakakuha ka po dyan ng 15 coins. So, pwede ka rin pong makakuha dyan. Bale, 10 times daily ka lang po pwedeng mag-claim dyan every 5 minutes. So, mag-antay ka lang sa mga live or party lives ng kada 5 minutes and then i-click mo siya para makakuha ka ng 15 na coins. Bale, next naman po na topic is kung paano po maging VIP. So, ano nga ba ang VIP at ano ang mga kailangan natin para maging VIP po tayo? Okay guys, so meron po tayong tatlong klase ng VIP. Yung pinakauna at pinaka-normal na VIP is yung normal VIP. So, yun po yung tawag. So, nasa screen po yung normal VIP. And need po natin ng 95,000 na coins para makapag-register po tayo sa normal VIP. So, ano nga ba yung mga privilege po ng pagiging normal VIP? So, pag nag-register po tayo sa normal VIP, so daily po, meron po tayong mare-receive na coins na 3,500 per day. And yan po is hanggang 30 days. So, pag nag-register, yung ni-register po natin na 95,000 na coins, good po siya for 30 days. Kaya 30 days po na may mare-receive kayong 3,500. So, kung 3,500 times 30, magiging 105,000 po na coins yung babalik po sa inyo. So, pagka VIP na po kayo, pwede rin pong mas malaki yung chance nyo na makasambot ng coins sa mga pa-fireworks. And then, meron din kayong daily na live float tag. So, pwede kayong maglagay ng mga tag during live and platform speaker daily and platform float tag. So, nandyan po siya. So, yung ranking nyo, ma-forward po siya. So, kunwari, napunta kayo sa mga fireworks, kayo po yung mga nasa priority. Pero hindi po ibig sabihin na pag priority po kayo, makakasambot na po kayo agad-agad. Depende pa rin po. Kasi marami rin po yung mga nag-VIP na ngayon. So, nasa ranking pa rin po kayo. Pero mas malaki lang po yung chance nyo. So, yun po. And then, next naman po na VIP is yung Super VIP. So, need po natin dito ng 450,000 coins para makapag-Super VIP po tayo. So, mataas na po ito, yung Super VIP. And daily po, meron tayong mare-receive or makiklaim na coins na 16,000 coins per day. So, kung ito total nyo yan for 30 days, ang babalik po sa inyo is 480,000 na coins po. So, may kita po kayo na 30,000. Kaya, mababawi nyo pa rin po siya. And then, same lang, meron din kayong live float tag na 2 per day. So, sa normal VIP po is 1. And then, platform speaker na isa. Platform float tag na isa. And, yun po. And then, meron pong number of greetings din. Pwede kayong mag-greet. So, that is total of 99 per day. So, kung super VIP po tayo, ganyan po yung kulay ng ating badge. So, yung normal VIP is kulay blue. And then, sa super VIP is yan po, kulay red. So, mababawi pa rin po natin siya. Mag-antay lamang po tayo ng 30 days para maipon po ulit yung pinang-register po natin sa super VIP. And then, last po na VIP is yung pinakamataas, which is yung diamond. And ang need po natin na coins po dito is malaki-laki po. So, that is a total of 1 million na coins. So, para makapag-register, need mo ng 1 million coins. And then, daily naman po, meron kayong mare-receive na 35,000 na coins.
Kung ito-total po natin yung 35,000 na makiklaim nyo daily, yan po for 30 days is 1,050,000. So, meron kayong kita na 50,000 within 30 days. And then, since Diamond VIP na po ito, for sure, meron na kayong makukuhang coins sa mga fireworks. Kasi pinakamataas na level na ito, mostly na nagda-diamond is yung mga malalaki talaga ang kinikita or mga taga-ibang bansa po. Sila po yung nagda-diamond na VIP. And then, meron ko yung live float tag daily na 5, 2 na platform speaker, 2 na platform float tag, and then number of greetings per day is 199. So, yun po. And then, meron din po yung invisible visitor. So, pwede po kayong hindi makikita pag nag-visit kayo sa isang live. Pwede po kayong naka-hide doon. Hindi nila makikita na nagpunta kayo sa live po nila. So, ayun po, marami pa po yung mga privilege ng pagiging VIP po kasi sa mga laro, kung mataas ang level mo or naka diamond level ka or VIP or kahit na anong level ng VIP, mas malaki rin po yung chance mo po na manalo sa mga gamble or sa mga ibang laro pa po sa Popo Live app. So, marami rin po siyang privilege. Kaya, kung kaya naman, i-grab po natin yung privilege na iyon po. Next naman po is i-explain ko po yung dalawang klase ng level. Kung ano nga ba yung wealth level na sinasabi o di kaya yung live stream level. Bale, ito po yung sa wealth level na tinatawag. So, meron po dyan sa bandang left side yung level from 1 to marami pa po yan. So, hanggang 14 lang po yung cover ko sa screen. So, yung sa right side naman, yung coins required to upgrade. So, pagka-register mo pa lang, ang level mo pa lang is 1. Since wala ka pang na-spend na coins, so nakalagay dyan 0. So, pag level 2 ka na, ibig sabihin, nakapag-spend ka na ng 3,000. So, paano ba yung spend na sinasabi ko? So, ibig sabihin, nakapag-send ka ng 3,000 or more than 3,000 na coins sa ibang live or nakapag-gamble ka ng 3,000. So, yun po. So, para mag-upgrade, kailangan mo pang gumastos ulit para mag-level 2 ka naman and so on. Bale, the more po na nagsasend ka ng gifts or nag-gamble or games ka, so ibig sabihin naggumagastos ka ng coins, tumataas din po yung wealth level mo po. Kung makikita nyo naman po sa screen ko, yung current coins and the distance to upgrade na nakasulat dyan. So, ibig sabihin, yung wealth level ko, nakagastos na ako ng more than 1 million. So, 1,124,422. So, yan na yung spend ko. So, ibig sabihin na sa wealth level 11 na po ako. And then, yung the distance to upgrade na nakalagay dyan, yan yung kailangan ko na i-spend ulit para tumaas ako ng level. So, from 11, magiging level 12 na ako kung gagastos pa ako ng ganyang halaga. So, yan po yung coins na kailangan ko pang i-spend para tumaas po yung wealth level ko. So, next naman po is yung live stream level. So, ano nga po ba yung live stream level? So, ang kaibahan po sa wealth level po kung ilan na po or magkano na po yung na gastos nyo sa during live or sa pag-games. Samantalang ang live stream level naman ay yung mga na-receive mong gifts. So, pag nagla-live ka, pag marami kang gifters or marami kang ka-trade, mga ganun, doon po tumataas ang ating live stream level. Gaya po ng nasa screen po, kung makikita nyo, receive gifts. So, pag level 1 ka pa lang, wala ka pang nare-receive na gifts. So, nakalagay dyan 0. So, 0 pa lang. And then, pag naka-receive ka na ng total of 10,000 points, so, yan po, magiging level 2 ka. At pag 70,000 na, level 3 ka na po. So, yun po. Ang kaibahan lamang po nito, dun sa wealth level,
coins po yung nagastos, samantalang sa receive gifts, points po yung nare-receive. So, ayan po yung explanation guys tungkol sa wealth level and live stream level. So, paano po ba natin mapataas yung both level po natin? So, kung wealth level ang pag-uusapan, kailangan lang po nating gumastos, kailangan nating bumili ng coins via app or uh, para, para sa mga reseller, and then gagamitin yung coins na yon pwedeng pang trade or pwedeng maglaro muna para dami yung coins natin. So, madoble, triple, ganun, depende po sa swerte. So, sa games po guys, or sa gamble, so sa paghagis ng mga ng mga igagamble mo, tulad ng rose, mga ganun, depende po yan, swertehan lang po. So, kung mas mataas ang level, mas mataas din yung chance na manalo. And then, kung sa live stream level naman po, so from the word live, so galingan mo lamang po sa inyong pagla-live and mag-entertain, or kung may talent ka, pwede kang kumanta or makipagchikahan, ganon. So, pagalingan lamang po sa pag-entertain ng mga viewers para marami po yung dadalo, at pwede silang mag-send ng gifts pag natuwa sila sa'yo, or pwede rin silang mag-gamble doon dahil nawiwili sila sa inyong live. So, ayun po, more viewers, more chances of getting or receiving gifts. So, yun po. Okay, so since napag-usapan na natin ang live, so ano nga ba yung mga bawal sa pagla-lives? Kasi baka masobrahan po natin and pwedeng maban po yung account po natin. So, pag nag-live ka, so lalo na sa mga female host, make sure po na may maayos po tayong kasuotan, hindi masyadong revealing, and bawal po yung mga masyadong revealing and paggamit ng mga vulgar na words na makasakit sa kapwa, at mga iba pa na alam mo na sa sarili mo na talagang bawal. And bawal din po yung matulog. So, lalo na po yung mga hindi masyadong nang-entertain, yung for the sake of task lang ng 1,000 na reward, nagla-live sila kahit wala silang viewers, and minsan natutulog sila, ganun. So, bawal po yun. Kung mataon po na nadadaan yung mga admin at makikita nilang natutulog ka, then pwede pong maban or ma-restrict yung account nyo. So, pwedeng hindi kayo makapag-live ng ilang oras or days, or pwedeng ma-permanent na ban yung account nyo po. And isa pa po, ang pinakamahalaga sa lahat na bawal po talaga is yung meron pong minor or menor de edad na nahahagip sa camera. So, lalo na po sa mga may babies, lalo na pagka re-register mo pa lang, mag-umpisa ka pa lang sa Popo, and then yung reward mo is 20,000 per day, yung 2 hours na live. So, mag-ingat po tayo kasi sila po or kayo po yung mga mas na dadaanan po ng admin. So, huwag nyo pong sayangin yung 20,000 per day na yun. Kasi pag na-restrict kayo, hindi kayo makapag-live ng ilang oras, tapos mag 12 midnight na, so sayang naman. Since 2 araw lang yung new host reward na ganun, sayang. Kaya, make sure na pag nag-start ka na, make sure na ikaw lang yung nasa harap ng camera, and maayos yung paligid, hindi ka natutulog at nakatingin lang sa camera. Dapat po, hindi naman as in na nakatingin, dapat nakikita po yung mukha nyo po sa camera during live. And then, bawal din po yung kung kunwari account nyo po yun, kayo po yung nasa picture or kayo po nag-authenticate, make sure na ikaw po yung nagla-live, hindi yung ang bata-bata mo sa authentication, then sobrang tanda naman na yung nagla-live. So, pwedeng ma-detect po yun. Hindi man sa ngayon, pero sa mga susunod na araw, pwede pong ma-detect yan.
So marami na pong naban na mga may duplicate account or dummy account, kaya make sure po na isa lang po yung account ninyo. Alagaan nyo po yung main account nyo kasi sayang, lalo na pag marami na kayong points dun, hindi nyo po yun mawi-withdraw once na na-ban po yung account nyo. Okay, so next naman po is yung pag-invite ng new host. Kung paano ba tayo mag-invite at bakit kailangan po nating mag-invite. So ito pong pag-i-invite ng new host is karagdagang kita po sa Popo. So malaki rin po yung kikitain pag may mga na-invite po tayo. Pero meron pong mga rules yun, hindi basta-basta na nag-invite ka ay may makukuha ka na. So, meron po tayong mga kailangang i-complete or yung na-invite nyo po, may kailangan po siyang i-complete para po ma-receive nyo yung reward po. Bale, pag nag-invite po tayo, need po nating i-share po yung link natin para pag mag-download po yung kaibigan nyo or kakilala ng app, ng Popo app, kailangan yung link nyo po yung gagamitin nila para automatic po na mapunta po sa inyo yung rewards. So, punta lang po kayo sa profile dun sa invite, i-click nyo lang po yun. And then, invite now. Tapos, doon po, makikita nyo po yung link nyo po. Pwede nyo pong i-copy or i-click to share. Bale, kung may na-invite po kayo, makaka-earn po kayo ng up to $14. So, ano nga po ba yung mga rules sa pag-invite? So, kailangan yung link nyo yung ginamit. And then, huwag po nilang patagalin. Kunwari, pag ginamit nila yung link nyo para i-download yung app, huwag po nilang patagalin yun na bago sila mag-register. Kasi nangyari po yun sa akin dati. May in-invite ako, tapos dinownload niya. Then, medyo matagal bago siya nag-register kasi wala pa siyang time nun. Then, nung naalala niya, mga parang weeks na ata yung lumipas nun. And then, nung na-download na niya, hindi po automatic na napunta sa akin yung reward. Hindi na po siya napunta sa akin. So, ito po yung pag-invite. So, pag nag-register na sila, nag-authenticate, kailangan mag-live po sila para na rin po yun sa kanila kasi yung first 2 days nga, so ulitin natin, yung first 2 days ng new host, ang makukuha po nila sa first 1 hour na live is 10,000. So, that is total of 20,000 for 2 hours. And then, 2 hours din po sa crown seat for the party live. A total of 1,600 na points. And then, kung naka-register na po sila, yung mga need nilang i-complete para may makuha tayong reward. So, kailangan maka 5 hours sila within 7 days. So, yung 7 days na yun, kung meron silang live ng 5 hours, then automatic makakakuha tayo ng 10,000 na points. And then, kung 8 hours naman within 7 days, additional 10,000. And pag 12 hours naman within 7 days, that is 30,000. At kung yung invited host po natin ay naka-reach ng $20 within 30 days, so hindi kasama yung platform rewards. So, platform rewards po ay yun yung nakukuha pag nagla-live na binibigay ng Popo, yung 1,000 daily. Hindi po yun kasama. So, yung earn income niya na sinasabi na $20 is galing sa mga gifters. So, kung magaling yung na-invite nyo, kung talagang dati na siyang nagla-live ng ibang app, then, makakakuha pa tayo ng additional na 10,000. At kung 50 naman, $50 within 30 days, so additional 20,000.
And then, kung $100 naman, additional na naman na 20,000 points and so on po. So, yun po. And, yes. So, yan po. Yan pong nasa screen, yan po yung mga matatanggap nyo. So, pwede tayong maka-earn ng up to $14 just in case na ma-complete niya yung mga yon. So, kahit naman, so kung imposibleng ma-reach na yung mga income na ganun, okay lang basta nagla-live siya daily, meron at meron tayong nakukuha. So, malaki-laki rin po yun. Kaya kung gusto natin ng dagdag na income sa Popo, mag-invite lang po tayo ng mag-invite. So, make sure po na ginamit lang nila yung link natin para sa atin po mapunta yung reward. And since tayo yung nag-invite sa kanila, para mas lalo po silang mag-succeed din sa pagpo-Popo live, kailangan i-guide din po natin sila, wag po natin silang iiwan sa ere, hindi yung porket ginamit na yung link natin wala na. So kailangan pa rin natin silang paalalahanan para rin po sa inyo, para makapag-live sila daily at para mas tumaas yung makukuha natin na rewards. So, yun po. I hope na nasagot ko yung mga tanong nyo. And additional po pala, so lagi pong may nagtatanong sa mga ibang videos ko tungkol sa invite. Bakit daw hindi napupunta sa kanila, or kunwari may na-invite sila, hindi nagre-reflect sa account nila yung in-invite. So, marami pong pwedeng reason yan. So, una po, yun po yung sinabi ko po kanina na baka in-download nila yung app, then nating gayon, hindi muna sila nag-register. Kaya hindi po nag-reflect sa atin. Hindi po talaga siya magre-reflect kung kunwari pinalagpas nila ng siguro mga 5 days ganun, pwedeng hindi mapunta sa atin. So, kailangan sabihin nyo sa kanila, pag sinend nyo yung link, make sure na saka lang ida-download pag ready na siya na mag-register. And then, pag naman kahit pa hindi pa nila na kompleto or hindi pa sila nakapag-live, makikita mo naman doon, magre-reflect din sa account mo yung mga successful na invite. And then, next po na dahilan is pwedeng system issue. So, ang gagawin nyo lang po dyan, pwede nyong i-report. So, punta lang po kayo sa profile and then help. Then, marami na pong option doon na pwede nyong pagpilian. Depende po sa inyong concern. So, meron pong option doon para sa mga invite. So, i-report nyo lamang po and kunin nyo rin yung ID number ng invite nyo para ma-check din po nila. Para just in case na talagang sa system issue po yun, then pwede nilang i-add yun sa inyo. So, need mo lang po i-contact yung support. So, yun lang po para sa mga invite. About sa pag-invite. So, invite lang po tayo ng invite para mas marami po tayong kita. Okay, so next naman po na topic natin ay about sa agency. So, marami rin pong nagtatanong nito kung bakit kailangan sumali ng agency, ano yung mga advantages and disadvantages ng pagsali. So, dito muna tayo sa kung paano magkaroon ng agency or kung paano mag-join. So, yung pag-join po ng agency, pag kunwari po, marami po sila niyan. So, kunwari pag naligaw tayo sa mga party live ng mga may agency, minsan, lalo na pag konti lang yung views nila nung time na yun at nakita ka nila, tatanungin ka niyan ng mga kung may agency ka na, ganun. Kung gusto mong sumali sa kanila, ibibigay nila yung account number ng agent, tapos i-enter mo yun sa account mo. So, meron pong option doon sa app kung saan i-enter mo yung ID number nila para maka-join ka sa agency nila. So, ano nga ba yung advantage ng
pagkakaroon ng agency. So, sa advantage po muna tayo. So, kung may agency ka, lalo na pagbaguhan ka pa lang, merong magga-guide sa inyo, pero depende po yan. Depende kung kanino ka napunta kasi meron naman yung mga mababait, yung talagang ginaguide yung mga ka-agency nila. Meron din naman yung mga walang pakialam na basta naka-join ka na, wala na. Kasi ano nga ba yung mga nave-benefit nila pagka sumali ka sa agency nila? Yun, sa pag may kita ka, meron kang mga gifters, lalo na pag malaki yung gift na nare-receive mo, meron silang porsyento doon na nakukuha. Hindi naman affected yung kita mo kasi kung magkano yung gift mo, sayong-sayo yun, hindi yun nababawasan. So, ang nagbibigay po ng porsyento lang po sa kanila is si Popo mismo. Kaya okay lang po yun kahit may agency. Hindi po affected yung kita. And kung napunta ka sa agency na mahilig magbato or magbigay ng gifts, lalo na sa mga party lives po nila, then makakapag-benefit ka kasi madadagdagan yung kita mo, lalo na pag napaupo ka sa mga party live po nila. O di kaya pag nagla-live ka, nagbibisit yung pinaka-agent nyo, then minsan napaka-generous din po naman nila, namimigay po talaga sila. And then, ang pinaka-advantage din po kung kunwari, yung magtatas ka sa crown seat, meron kang mauupuan kasi yung mga agency na yan, lagi silang nagpa-party live. So, paunahan na lang sa inyong mga host niya kung sino yung unang maupo sa crown seat. So, pero bigayan naman yun kasi tigwa 1 hour lang naman yun. So, kung hindi sila naka-level ay. So, makakaupo ka at makakaupo. And then, yun nga, may mag-guide sa inyo, madadagdagan yung gift nyo pag namimigay sila. And then, ano pa ba, yes, so meron kang matatanungan kasi pag nag-join ka sa kanila, lalo na pag, ibibigay nila yung, or meron silang mga GC. So, doon, pwede kang makakuha ng mga idea or pwede kang magtanong. Kasi mostly naman sa mga nakukuha nila is mga baguhan. So, kung may mga same question doon, kahit hindi ka magtanong kung nahihiya ka, pwedeng tinanong na ng iba, babasahin mo na lang doon yung sagot kung sinagot ng mga ka-agency nyo. So, yun po. And then, yung sa disadvantages naman, so minsan kasi yan, meron yung mga alitan, ganun, parang madadamay ka pa, ganun. Hindi naman yung totally madamay, pero parang parang stress masyado pag nababasa mo yung mga alitan sa GC nila or sa GC nyo, ganun. And pahirapan din po yung umalis kasi kung gusto mo nang mag-quit, pwedeng hindi ka nila bitawan, hindi nila i-accept yung pag-quit mo. Kunwari, may kakilala ka na kunwari sa ibang agency, mas maganda doon, then inaakay ka ng kaibigan mo or kakilala, pero hindi ka agad-agad na nabibitawan ng agency. So, depende po yan. So, kung kunwari, yung policy nila, bawal yung mag-quit once na nag-join, then maghintay ka talaga ng 30 days. Kunwari, nag-quit ka sa app, hindi nila yan i-receive. Automatic lang yan na mag-quit within 30 days. So, mag-aantay ka ng 30 days bago makapunta sa ibang agency. So, yun naman po yung disadvantage ng pagkakaroon ng agency. And then, yung kunwari, gusto mo nang malaya na na magla-live ka kung kailan mo gusto, yung hindi ka magla-live ngayon, ganun. Pero napipilitan ka kasi may agency ka, kasi nire-require, ganun. At saka pala guys, meron din po palang namibigay talaga, kunwari pag na-complete mo yung task mo, na pagla-live ng 1 hour, and pag crown seat, pag na-complete mo yan, daily, may bibigay sila na certain coins. So, sasendan ka nila ng coins, which is, marireceive mo na
points na po siya. So, yun din pa pala ang isang kagandahan. Kasi, meron talagang namimigay pag daily kang nagtatas. So, magsisend ka lang sa kanila ng screenshot as if proof na na-complete mo na yung daily task mo. Yun po. And sa mga nagbabalak namang magtanong kung may agency ako, so sad to say po, wala pa po akong agency kasi wala rin po akong time na mag-handle ng mga host. Kaya pass muna ako sa pagiging agent. So maybe soon, babalitaan ko na lang po kayo kung magkakaroon ako ng sarili kong agency. Bale, ayan po yung itsura niya. Sa profile lang po yan. I-click nyo yung profile and then may agency kung mag-input po kayo ng agent number. And then, ayan po, pagka-click nyo ng may agency, ganyan po yung magpapakita. So, join agent. Ilalagay mo po yung agent's ID number dyan. So, kaya kailangan ibibigay ng agency nyo yung agent number niya para pagka-enter mo dyan, automatic na naka-join ka na sa agency niya. So, wala po yung bawian. Kasi, ito po naman yung rules pag nakasali ka na sa agency. Bale, ayan po. So, sabi dyan, after joining the agency, host cannot leave agency without valid reason. So, kailangan, pag magli-leave ka, sabihin mo sa inyong agency and sabihin mo rin yung reason kung bakit gusto mo nang mag-quit. So, depende po yan sa napuntahan yung agency. Kasi po, meron naman yung okay lang, sige okay lang, bibitawan ka nila. Meron naman yung hindi ka talaga basta-basta binibitawan agad. So, host cannot join multiple agents. So, meaning, pag nakasali ka na sa isang agency, hindi ka pwedeng sumali na naman sa isa pa. Kasi, hanggat naka-join ka sa isang agency, hindi ka pwedeng mag-join pa sa iba kasi one agency at a time lang po ito. Hindi pwede na marami kang agency. So, kailangan mong mag-quit sa isa bago ka makapag-join sa ibang agency. And then, agent cannot join other agents also. So, ibig sabihin, kung kunwari ako, may agency ako, so, tawag sa akin na is agent. So, hindi ako pwedeng sumali sa ibang agency kasi agent na ako. So, yun po. So, ayun. So, pag-isipan nyo na lang pong mabuti kung gusto nyong sumali sa agency or gusto nyong mag-solo na lang para mag-join na lang kayo sa mga party live. Meron naman pong mga nagpa-party live na tinatanggap nila kahit sino. So, wag lang sa Philippines kasi minsan mostly sa mga taga-Pilipinas, namimili talaga sila. Lalo na pag may agency sila, hindi sila basta-basta nagpapaupo. So, pero para sa mga ibang bansa like India, marami pong nagpapaupo doon. So, open PL po ang tawag doon. So, meaning open party live. So, sumali or umupo kung sino yung may gustong umupo. Then, pwede ka rin naman mag-gamble doon para lubag-loob na lang din para hindi ka ikip. So, depende pa rin po yan. Kasi yung iba, nag-PPL tapos tinutulugan talaga nila yan. Kaya, kahit sino nakakaupo. So, mag-antay ka na lang ng turn mo na merong matapos mag-crown seat sa kakauupo naman. So, yun po, pag-isipan po nating mabuti and alamin or kilalanin po munang mabuti yung agency na yun sa kung paano sila makipag-communicate like sa PL kasi minsan nagkukwentuhan naman sila doon. Mapapansin mo naman kung okay yung group na yun. Then, kung natipuhan mo, pwede mong sabihin sa kanila na gusto mong sumali sa agency nila. Kung hindi man kasi sila yung nag-i-invite minsan, pwedeng ikaw na mismo yung mag-approach. Yun. So, minsan pagka
nag-ask po sila, minsan nagbibigay din po sila ng parang pa-welcome. Kunwari, kaka-join mo lang, bibigyan ka nila ng pa-welcome gifts. So, habang nagla-live ka, sesendan ka nila, ganun, para pa-welcome sa'yo na sa pagsali mo sa agency nila. So, kayo na po ang bahalang mag-decide kung gusto nyong sumali or hindi. Okay, so next naman po is pag-usapan natin kung paano ang mag-ask ng help sa support ng Popo customer service. So, i-click nyo lang po yung profile and then help. So, marami pong option dito. So, ito yung sa unang pindot nyo po, makikita nyo yung frequent. And then, ito yung mga questions. Why my face authentication failed? Ganun. Ito, may mga sagot na po dyan. Ayan. So, dinidiscuss naman po dyan. And then, kung ginawa nyo na po ito, then, mag-message feedback lang po kayo. Ganun. So, i-try po natin. Ayan. Meron naman pong option dyan. Consult, report complaints, feedback, business cooperation, ganyan. So, i-describe nyo lang po yung ano nyo dito, yung concern nyo. Kunwari, hindi ako makapag-authenticate, ganun. Failed authentication, ganun. Tapos, meron naman po dyang option para maglagay ng picture. Then, click submit lamang po. And then, how to become agent. And then, how to become coin seller. Ganun. So, pag sa coin seller naman po, kailangan nyong i-add yung email ng contact@popolive.com. So, yung specialist nila na si Rosa. So, dati po, yan po is sa Viber po siya nagpapa-add, ngayon sa email na. And then, why can't the points to be confirmed be withdrawn? Ganyan. Diyan din po yung mga yan. So, sabi dito, it is expected that host can withdraw these points after 3 days. Pero sa totoo lang po, hindi naman po siya umaabot ng 3 days. Minutes lang po. Pagka withdraw nyo, mayaan dyan na po yan. So, kung wala talaga until 3 days, then i-message nyo na po yung support. And then, I didn't receive my salary after making withdrawal. What should I do? Ayan, andyan na po yan, yung mga sagot. How to quit agency naman, dyan. So, sabi dito, please kindly send the quitting agency application in my agent, then wait your agent's approval. Yan. Andyan na po yung mga ano. Why is my live stream task missing? Andyan po. Marami po kayong matututunan din po dito. So, kung may mga katanungan kayo, pwede nyong i-click lang po yung help section. And then, sa live stream naman, ayan, the live condition of male users. Ayan, nakasulat na po dyan. So, ito po yung diniscuss ko sa pinakaunang video ko kasi marami po talagang naguguluhan sa mga male host. So, ito, sabi dito, users need to reach wealth level 10 and pass the face authentication process, they can start live stream. Ayan, pero hindi pa rin po diniscuss dito kung meron na rin po silang task. So, wala pa rin po. Hindi rin naman po talaga kompleto lahat dito, pero at least kahit pa paano masagot yung mga question nyo. So, para sa panandalian lang. Kung hindi nyo talaga mahanap yung pinaka-question nyo, then pwede kayong mag-ask sa mga videos sa YouTube. And then, how can I get a higher hourly reward for live streaming? Ayan. I-guide ka niya po dito na i-click mo yung reward and live level up rules and check more details of it. Ayan. Kasi hindi naman po niya pwedeng i-discuss po dito kasi nandun na po siya. Diyan sa reward and then live level up rules. Ayan po. And then recharge. Kung tungkol sa recharge naman yung problema nyo, like ito po, I didn't receive coins after tapping up. Ayan, nandyan na po.
So, sasabihin din niya na i-contact mo rin po sila through help section. And then, games, how to exchange coins to diamond, andyan na po. Andyan na po yung mga mga sagot. And then, I won the game but I didn't receive winning coins. What should I do? Andyan din po. And then, ito naman report. Kung may i-report kayong user na nag-violate ng rules or masyado siyang disturbing para sa inyo, then, ayan, kailangan lang kunin nyo yung ID number ng nire-report nyo para ma-check po nila sa end po nila. Kasi kung re-report ka, wala ka naman na yung proof or yung ID number, then mahirapan po silang mag-take ng action. Yan, so pwede din nyo pong i-screenshots. And then, next po is account. Kung tungkol sa account naman, how to log in my account if I forgot my login method. Ayan po. Ayan, nandyan na po siya. How to change my gender. So, sabi dito, yung sa change gender po, after you pass face authentication, submit the request to modify your gender to the customer service through feedback and help, and it will be processed for you immediately after receiving. So, akala kasi ng iba, pag nagkamali ka ng gender, hindi mo na siya mapapalitan. Kasi pagka register mo pa lang, sasabihin na doon na you can change gender. So, make sure na correct yung clinic nyo. Yun pong sasabihin. Pero, hindi po maiiwasan yung pagkakamali. Kaya, pwede pa rin naman po silang i-message. Ayan po. So, ganyan lang po yung paggamit ng help section. So, marami ka po dyan matututunan. And then, sa feedback, ayan, message feedback, ayan, madami po dito. Consult. Pagka-click nyo po pala ng consult, may mga option din po dyan para mas mapunta or madirect talaga siya sa right department para hindi po pagpasapasahan po yung concern ninyo. So, kung tama yung mga pinagkiklik nyo, mas mabilis pong ma-process yung ni-request nyo or yung problem nyo. So, tulad nito, consult, yung pag-withdraw, failure of receiving coins after top up, andyan na po siya. Ayan. Pag-report complaints naman, ayan, live broadcast violation, kung maire-report ka na violation ng mga nagla-live, yan po siya. And then, complaint or report, and then feedback. So, ayan po, yung feedback mo sa account and security, sa games, software defects, ganun. Pwede rin po tayong mag-feedback para mas mapaganda rin po yung system po ni Popo para rin po sa lahat. And then, business cooperation, so agency application. Kunwari, nag-apply ka ng agency, kung may mga concern ka dyan, andyan na po yung mga options. So, madali lang naman pong mag-message po sa customer service po nila. And po, so, I hope na maliwanag po sa inyo itong explanation ko tungkol sa paggamit sa help section. Kasi aside po sa mga sa pagpapa-help po sa mga co-host or kunwari kung nanonood ka ngayon sa video ko, kung may katanungan ka, aside po dun sa pag-comment at medyo minsan hindi natin mababasa agad kaya hindi ma-reply agad. So while waiting, pwede po kayong pumunta dito sa help section para kahit pa paano magka-idea na kayo. So baka nga bago ko pa sagutin yung tanong nyo, na-solve na po ninyo kasi nabasa nyo na po dito. Ayun po. So, ayun po. I hope po na nasagot ko po lahat ng katanungan ninyo about sa Popo Live app. And kung meron naman po kayong hindi masyadong naintindihan or kung meron man po akong hindi nabanggit sa video ito, pwede nyo pong i-check yung sa playlist ko po na All About Popo.
So marami pong topic doon about sa popo and mas mahaba po ang explanation doon per topic para mas lalo nyo pong maintindihan ang mga bagay-bagay sa popo. And kung meron pa po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment sa video ito para masagot ko po at maliwanagan po kayo. And hindi ko rin po pala nabanggit dito sa video ito yung sa games po. Pwede nyo na lang pong i-check sa playlist ko po na all about po. So thank you for watching and hope to see you on my next videos. Thank you.